Kabanata 21, ang pangalan ng aking ginang ay Xiao Yuan. Nang bumagsak ang boses, agad na lumabas si Suhan. Kasabay nito, sabay-sabay na lumitaw ang tatlong figura, na may malakas na kapangyarihan at kapangyarihan ng 8 mga ugat ng dragon, na sumasabog sa matanda. Bumalik ka. Solemn na ang mukha ng matanda, ngunit nakita niya sa sarili niyang mga mata na dinudurog ni Suhan ang palad ng matipunong lalaki gamit ang sarili niyang mga mata, at natural na hindi siya nang ahas na maging pabaya sa sandaling ito. Gayunpaman, nagkaroon lamang siya ng oras upang uminom ng marahas, ngunit bago siya makaatake, 3 malalaking puting tigre ang marahas na dumating. Paano ito posible? Paano ito mabilis? Ang mukha ng matanda ay nagbago ng husto, at ang 3 puting tigre ay lumitaw sa harap niya halos kaagad. Dragon skill na naman. Ang iba ay huminga din ng malalim, ang bilis ni Suhan ay lumundag sa isang kahangahangang antas sa sandaling ito ay walang alinlangan na dragon skill na naman. Sunod-sunod na umuusbong ang mga kasanayan sa dragon ni Suhan, na talagang kamangha-mangha. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon lamang 8 dragon veins si Suhan, paano niya magagawa ang 3 dragon skills ng sabay-sabay? Napakalakas ng ganitong klase ng dragon skill, kahit isa lang ang gamit nito, kumokonsumo ng maraming dragon energy, di ba? Boom! Nakakabigla ang kapangyarihan, at matindi ang pagkakatama ng kamao sa matanda. Ang 3 puting tigre sa ibabaw nito ay naging sanhi ng pagpulandet ng dugo ng matanda. Nang lumaki ang kanyang mga mata, diretsyong tumagos ang kanyang dibdib. Mamatay. Hiss! Isang malamig na hininga ang narinig. Isang malakas na tao sa gitna ng kaharian ng dugo ng dragon, kamamatay lang. Namatay sa kamay ng Dragon Vein Realm na may 8 dragon veins. Si Suhan ay hindi palihim na nag-atake, ni hindi siya gumamit ng anumang pagsasabwatan o pandaraya, ngunit isang pangharap na pag-atake, sa kanyang malakas na lakas, pinatay niya ang kaharian ng dugo ng dragon sa gitnang yugto. Masyadong malakas, masyadong malakas. Ang ugat ng dragon, paano ito magiging malakas? Yung dragon skills na ginawa niya, kahit sa Dragon Spirit Realm, magiging matako ka, di ba? Maraming tao ang nakapanood ng eksenang ito, nakatingin sa bangkay ng matanda, nanlaki ang mga mata at nagulat. Lumuhod ka. Itinaas ni Suhan ang kanyang mga mata upang tingnan si Chen Yi. Ang takot na puso ni Chen Yi ay malapit nang tumalon. Nang marinig ang marahas na inumin ni Suhan, lumuhad siya sa kinauupuan at patuloy na binutukan ang kanyang ulo. Suhan, nagkamali ako, huwag mo akong patayin, mangyaring huwag mo akong patayin, takot na sabi ni Chen Yi. I won't kill you, but you keep talking about waste, then today, I will let you taste what was waste. Sabi ni Suhan. Biglang nagtaas ng ulo si Chen Yi. Ikaw, anong ginagawa mo? Inalis na kita. Si Suhan ay sumipa at tinamaan ng malakas ang dibdib ni Chen Yi. Si Chen Yi ay bumulwak ng dugo at lumipad palabas. Paglapag niya, nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan, at ang enerhiya ng dragon sa kanyang katawan, nawala lahat. Nasira mo na ba ang ugat ng dragon ko? Naramdaman ni Chen Yi ang mahinang hininga sa kanyang katawan, at isang malalim na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanyang puso. Suhan, gusto mo bang mamatay? Biglang lumingon si Suhan at tinitigan si Chen Yi. Nang inag ang katawan ni Chen Yi. Kahit maraming galit sa puso niya ay ayaw pa rin niyang mamatay. Alam niya na kung sasabihin pa niya, talagang magpapakamatay si Suhan. Tumahimik ka kung ayaw mong mamatay. Lumingon si Suhan sa paligid at malamig na bumantong hininga. Bumalik ka at sabihin sa Lin family at Chen family na kung gusto nila akong guluhin Suhan, hayaan mo silang pumunta, maghihintay ako sa Su family. Bumagsak ang boses, at kaway ng kanyang malaking manggas, tumalikod siya at umalis sa Wanbao Pavilion. Tumakbo palabas ang dalaga matapos itong makita. May dragon vein, may dragon vein. Sa Wanbao Pavilion, malungkot ang mukha ni Chen Yi at ang kanyang mga mata ay nakatitig. Suhan, sinira mo talaga ang ugat ng dragon ko. Sa kontinente ng Longwo, hindi maaaring magsanay ang mga tao, at ang kanilang katayuan sa mga magsasaka ay tulad ng katayuan ng mga pulubi sa mga ordinaryong tao, na itinatakwil ng lahat. Katulad ng nakaraang Suhan, nawalan siya ng malay,
tuluyang naputol ang kanyang mga ugat ng dragon, at dumanas siya ng maraming pangungutya at pangungutya. Para sa isang dude na tulad ni Chen Yi, nasanay na siyang i-enjoy ang respeto ng iba, at bigla siyang hindi makapagsanay. Ito ay mas hindi komportable kaysa sa pagpatay sa kanya. Su-han, hintayin mo ako. Kapag ang aking panganay na kapatid ay pumasok sa Cold Cloud sect at naging isang inner disciple, siguradong gugustuhin kung mabuhay ka o mamatay. Lungsod ng Fang. Su-han, hintayin mo ako. Mula sa likuran ng matalinong boses ng dalaga. Huminto si Su-han at tumingin sa likod, may iba pa ba? I can't find you if I'm okay. You have a strong talent, but can you have a minimum of respect for girls? Matagal na kitang hinahabol. Mesla na sabi ng dalaga. Anong ginagawa mo pagkatapos ko? Bahagyang umiling si Su-han, iniligtas kita noon, ngunit hindi ko talaga kailangan na magpasalamat ka sa akin. Gusto kitang pakasalan. Biglang sabi ng dalaga. Nagulat si Su-han, ano ang sinabi mo? Sabi ko gusto kitang pakasalan. Bakas sa mata ng dalaga ang mapanlin lang, ha, mabaho ka, hindi mo pa tinatanong ang pangalan ko hanggang ngayon. Sinulyapan siya ni Su-han, bahagyang umiling, at naglakad pasulong. Ang batang babae ay nagmamadaling sumunod, tumayo sa harap ni Su-han, pabirong sinabi, tinanong mo ang aking pangalan, kung tatanungin mo ako, sasabihin ko sa iyo. Medyo nakakatawa si Su-han, bakit ko itatanong ang pangalan mo? Dahil gusto kong sabihin sa iyo. Itinagilad ng dalaga ang ulo. Well, ano ang iyong pangalan? Walang magawang sabi ni Su-han. Hihi. Ngumiti ang babae, na may misteryosong tingin sa mukha ni Qiao, hulaan mo kung ano ang pangalan ko. Hulaan mo ate mo. Ayaw talagang makipagbuno ni Su-han dito. Para sa kanya, ang oras ay pera ngayon, at marami pa ring materyales ang naghihintay para sa kanya upang pinuhin ang alchemy, pinuhin ang mga tool, at kahit na ayusin ang mga porma sayon. Ang boring mo talaga. Nagpout ang babae, at mahinang sinabi, okay, tingnan mo ang iyong naiinip, sasabihin ko sa iyo, ang pangalan ng babaeng ito ay Xiao Yuan. Xiao Yuan. Natigilan si Su-han. Ngayon lang niya naisip na medyo cute ang babaeng ito, pero hindi niya akalain na siya pala si Xiao Yuan. Hindi ba pangit si Xiao Yuan? Pabalik-balik na sabi ni Su-han. Ang pangit mo. Huminto si Xiao Yuan. Awkward na ngumiti si Su-han, at sinabing pangit sila sa harap nila, na parang hindi naman talaga maganda. Mukhang mali ang mga chismis mula sa labas ng mundo, napakaganda ng pangalawang binibini mula sa pamilya Xiao. Napabuntong hininga si Su-han. Hindi ba maganda? Kinusot ni Xiao Yuan ang kanyang malalaking mata, kung gayon, pakakasalan mo ako o hindi? Ako. Halos lumuwa si Su-han ng lumang dugo, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganoong direktang babae. Napaka-direct mo, ano bang problema mo? Sabi ni Su-han. Ano ba yan? Diretso ang babaeng ito. Napabuntong hininga si Xiao Yuan at sinabing, nagalit ng husto ang kapatid ko noong huling beses nang umuwi ako at sinabing hindi mo ako pakasalan. Balak kong bumisita sa bahay mo sa loob ng ilang araw. Hindi ko inaasahan na makikilala kita dito ngayon. Sabi mo oo hindi tadhana. Mabalahibo ang tadhana. Inilibot ni Su-han ang kanyang mga mata, ito, isang beses lang tayo nagkita, at wala tayong masyadong contact. Masyadong mabilis na pag-usapan ang kasal, di ba? Sa totoo lang, kung si Xiao Yuan ay may personalidad ni Xiao Yuwei, si Su-han ay hindi magsasalita sa kanya. Ganito si Su-han, mas mahirap ang kalaban, mas mahirap siya. Pero ganito na si Xiao Yuan ngayon, hindi talaga masasabi ni Su-han ang mga salitang pagtanggi. Nandito na ang pangalawang babae, at narito na rin ang iyong mga tiket sa koleksyon at rekomendasyon. Gusto mo ba ang pangalawang babae? I feel unhappy, I like you, and I will marry you. Ang maliit na mukha ni Xiao Yuan ay nagpakita ng katatagan. Si Su-han ay nagpakita ng kawalan ng kakayahan, gusto mo ako. Dahil lang sa nailigtas kita minsan, gusto mo ako. Tama, saglit na iniling ni Xiao Yuan ang kanyang ulo, at pagkatapos ay sinabing, maaaring dahil iniligtas mo ako, ngunit maaaring dahil din ito sa love at first sight. Kung ito ang huli, magugustuhan kita kung hindi ka magligtas, ako. Mukhang totoo,
Ungol ni Suhan. Totoo ang sinabi ng ginang, ha? Mamaya ko na to kakausapin. Kinaweya ni Suhan ang kanyang kamay, ngunit hindi man lang niya naisip na ipanganak muli, napag-usapan lang niya ang tungkol sa pag-ibig dito. Hoy, Xiao Suhan, sa edad? Mas bata ka sa kapatid ko ng 2 taon, at mas bata sa akin ng 1 taon. Kailangan mo akong tawaging ate. Nang makitang aalis na si Suhan, nag-aalalang sabi ni Xiao Yuan. Bueno, kapatid kong si Xiao Yuan, pakiusap umuwi ka kaagad at itigil mo na ang pagharang sa daraanan ko, okay? Sabi ni Suhan. Pero napakalakas mo ngayon, siguradong maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Kung hindi ko sinamantala ang pagkakataon, hindi mo ako pakakasalan. Mahinang sabi ni Xiao Yuan. Pinasuko na lang ni Suhan ang karakter ni Xiao Yuan, maaari ba siyang maging mas walang muwang? Si Xiao Yuan ay talagang walang masabi at hindi nag-alinlangan. Magpakasal man ako sa iyo o hindi ay walang kinalaman kung mabait ako o hindi. Umiling si Suhan. Paano magiging okay? Hindi man lang ako makakapag-practice, at siguradong gagaling ka pa sa hinaharap, at palayo ng palayo ang agwat natin, sabi ni Xiao Yuan, at nagsimulang lumuha ang malalaking mata niya, basa. Umiiyak talaga. Sa pagtingin sa kaawa-awang hitsura ni Xiao Yuan, lubos na kumbinsido si Suhan. Kung si Xiao Yuan ay kasing tyrannical ni Xiao Yuwei at pinilit siyang pakasalan, talagang tatalikuran ni Suhan ang kanyang mukha nang walang sinasabi. Ngunit ang personalidad ni Xiao Yuan ay ganap na naiiba kay Xiao Yuwei. Sa pagtingin sa pamumulaklak ng peras ni Xiao Yuan na may kasamang ulan, si Suhan ay nag-ilusyon, na parang may nagawa siyang mali. Tutulungan kitang mag-practice, biglang sabi ni Suhan. Natigilan si Xiao Yuan, at agad na umiling at sinabing, ipinanganak ako para hindi makapagtanim. Wala man lang akong mga dragon veins, na siyang basura na lagi nilang minamaliit. Hayaan mo na, ang pinakamalakas na tao sa Longwo Continent, ay hindi makakatulong sa akin. Ang pinakamalakas sa Longwo Continent. Siya ay umutot. Ngumisi si Suhan at sinabing, wala kang mga ugat ng dragon, ngunit ang iyong pangangatawan ay mas malakas kaysa sa mga nasa kontinente ng Longwo. Hanggat maaari mong pasiglahin ang iyong pangangatawan, pagkatapos ay direkta kang dadaan sa mga ugat ng dragon. Abutin ang dugo ng dragon kaharian. Talaga. Nanlaki ang magagandang mata ni Xiao Yuan, Xiao Suhan, nagsisinungaling ka ba sa akin? Ang pangalan ko ay Suhan, huwag kang magdagdag ng kaunti. Inilibot ni Suhan ang kanyang mga mata at sinabi, hehe, mas bata sa akin si Xiao Suhan ng 1 taon. Kung matutulungan mo talaga akong pasiglahin ang napakalakas na pangangatawan na iyon, papakasalan kita. Tumawa si Xiao Yuan. Gusto rin niyang magsanay, ngunit hindi siya naniwala sa mga salita ni Suhan. Sa kanyang opinyon, inaaliw lang siya ni Suhan. Sa makatuwid, sinabi ni Xiao Yuan ng 3 vri, sa isang hilera, kaya gusto ni Suhan na itapon siya ng 10,000 metro palayo. Paano ito? Naisip ito ni Suhan, at sinabing, bumalik ka at hayaan ang pamilya Xiao na makahanap ng 4 na bagay para sa iyo, ibig sabihin, ang bulaklak ng demonyong espiritu, ang sagradong hamog na ulan sa umaga, ang puso ng yelo, at ang dugo ng dragon. Sa katunayan, sa pangangatawan ni Xiao Yuan, ang paggamit ng 4 na bagay na ito para mag-udyok sa kanya ay tila hindi pa rin sapat. Ngunit walang paraan. Ang Longwo Continent ay may ganitong kondisyon. Una, gamitin ito. Matapos maabot ng lakas ni Xiao Yuan ang rurok ng Longwo Continent, pagkatapos umalis sa Longwo Continent, makakahanap siya ng ilang mas malalakas na item para tulungan siyang muling magpasigla. Ano ang mga bagay na ito? Ipinikit ni Xiao Yuan ang kanyang malalaking mata, ngunit hindi niya ito narinig kahit isang beses. Ang mga bagay na ito ay maaaring makatulong sa iyo na pasiglahin ang iyong pangangatawan, at pagkatapos ay maniniwala ka sa sinabi ko. Sabi ni Suhan. Kahit totoo o mali ang sasabihin mo, gagantimpalaan ka muna ng kapatid ko. Tumakbo si Xiao Yuan kay Suhan, at sa mga nakadilat na mata ni Suhan, ang malambot na cherry lips ay direktang nakalimbag sa labi ni Suhan. Isang mahinang pabango ang nagmula sa kanyang mga labi, si Xiao Yuan ay parang isang splash ng tubig. Bago pa maalala ni Suhan, namula siya at inalis ang kanyang mga labi.
I wipe you. Hindi may larawan ni Suhan ang kanyang mood sa ngayon. Ang marangal na demonyong sinaunang Emperador Long ay talagang hinalikan ng isang batang babae. Malakas na halik. Anyway, if I like you, I don't want you to marry, and I should be the first girl to kiss you. You have to be responsible for me. Itinaas ni Xiao Yuren ang kanyang ulo. Kunin mo ang pananagutan ng ate mo, ako ang humalik sa iyo ng puwersahan, okay? Inilibot ni Suhan ang kanyang mga mata ng diretsyo. Wala akong pakialam. Itinuwid ito ni Xiao Yuren, kasama ang kanyang dalawang maliliit na kamay sa likod niya, tumalon patungo sa malayo. Little Suhan, hindi ka na ginugulo ng kapatid ko. I will try my best to find the 4 things you mention, but you have to pay attention to it. After all, Xiao Yuren is your wife. Papalayo ng papalayo ang matalinong boses, tumingin si Suhan sa magandang likod ni Xiao Yuren, napailing na lang si Kom nang walang magawa. Ang kahusayan ng Wanbao Pavilion ay talagang mabilis. Nang bumalik si Suhan sa bahay ni Su, naipadala na ng Wanbao Pavilion ang lahat ng materyales na binili ni Suhan, at direktang ipinadala ang mga ito sa silid ni Suhan. Maraming tao sa pamilyang Su ang nakakita ng eksenang ito at inisip na ninakaw ni Suhan ang ari-arian ng pamilya Su para makabili ng mga materyales. Matapos may ulat ang ulat, may agad na nagsuri, ngunit walang kakulangan sa kanila. Malinaw, ito ay sariling pera ni Suhan. Inasahan na ito ni Suhan, ngunit wala siyang pakialam. Napakaraming materyales ay sapat na para sa akin upang pinuhin sa loob ng ilang araw. Saglit na nag-isip si Suhan, at hindi nagmamadaling gamitin ang mga materyales na ito, ngunit inilabas ang 10 bote ng gamot. Magsanay muna tayo sa mga tabletang ito. Sa pamamagitan lamang ng pagbubukas ng higit pang mga meridian, sapat na ang suporta ng aking Dragon Energy upang magamit ang lahat ng materyales na ito. Sa sandaling ito, mayroong isang lubhang malabo na kapaligiran sa Lin Family Hall kasama ng 4 na dakilang pamilya sa Yuanshan County. Hanger, anak ko, si Lin Chengsong, ang pinuno ng pamilya Lin, ay may pulang dugo na mga mata at tumingin sa bangkay ni Lin Heng na dinala pabalik. Ang malakas na pagpatay na hangarin at ginaw ay sumabog mula sa kanya nang hindi ito itinatago. Sinota, sinota, umungol si Lin Chengsong. Oo, si Suhan iyon. May nagsalita, isa sa entourage na nagpo-protekta kay Lin Heng noon. Ang kanyang anit ay medyo manhid, pagkatapos ng lahat, pinatay ni Suhan si Lin Heng sa harap ng kanyang sarili at ng iba. Ang pagkamatay ni Lin Heng ay may kinalaman sa katotohanan na siya at ang iba ay hindi protektado. Suhan. Biglang lumingon si Lin Chengsong at tumingin sa taong ito, kaya niyang patayin si Hanger kahit na siya ay isang basura na hindi maaaring pagyamanin. Kung gayon ano ang ginagawa mo? Bakit hindi ka mamatay para sa akin? Magulat sa Patriarch, maaaring magsanay muli si Suhan, at nagkaroon siya ng 8 dragon veins. Nanginginig ang tao, ngunit nagsalita pa rin. Paano kung magkaroon siya ng 8 dragon veins? Galit na sinabi ni Lin Chengsong, napakarami sa inyo ang hindi kayang panatilihin ang Hanger. Siya ay may maliit na Dragon Vein Realm, kaya niyang patayin si Hanger sa harap ninyo ng Dragon Blood Realms. Masyado siyang malakas. Sa pagsasalita tungkol kay Suhan, ang taong ito ay medyo nabigla pa sa kanyang mga mata, bagaman si Suhan ay nasa Dragon Vein Realm lamang, mayroon siyang ilang makapangyarihang kakayahan sa dragon. Maging si Liu Yongkeking ay inalis niya ang isang kamay. Si Liu Yongkeking ay ang matipunong lalaki na pinunit ng puting tigre laban kay Suhan. Patay na si Hanger, tapos makakasama ka rin sa libing. Ikinumpas ni Lin Chengsong ang kanyang palad, at ang malupit na aura ng dragon ay direktang sumabog, marahas na binomba ang dibdib ng entourage. Boom! Ang entourage na ito ay ang maagang yugto pa lamang ng Dragon Blood Realm, at hindi ito makalaban. Sa sandaling siya ay binomba, ang kanyang katawan ay sumabog sa mga piraso. Ang ibang mga tao ay nakatayo sa paligid, kahit na ang dugo ay bumulwak sa kanilang mga katawan, hindi sila naglakas loob na huminga. Abisuhan ng pamilya Chen at kabkuban ang pamilyang Su. 8 salita lamang, ngunit pinaparamdam nito sa mga tao ang walang katapusang hangarin na pagpatay at malamig na yelo. Kasabay nito, ang pamilya Chen. Kuya, dapat paghihiganti mo ako. Umiyak si Chen Yi at sinabi sa isang binata sa kanyang harapan,
ang hayop na Suhan na iyon, ay hindi napigil ang patayin si Huang Fengkeking ng aking pamilyang Chen, at pinilit akong lumuhad para sa kanya. Kung ang bagay na ito ay makalimutan, siya ni magbabayad. Madaling sabihin, ngunit kung ito ay kumalat, saan ko ilalagay ang mukha ng aking pamilyang Chen? Hindi ba tumigil si Suhan sa pagsasanay? Kumunot ang noo ng binata. Siya ang panganay na kapatid ni Chen Yi, ang pinakanakasisilaw na henyo ng pamilya Chen, si Chen Feng. Sino ang nakakaalam na ang halimaw ay maaaring mag-cultivate muli, at siya ay nagkaroon ng 8 dragon veins. Kinagat ni Chen Yi ang kanyang mga ngipin. 8 dragon veins. 8 dragon veins ang pumatay sa malakas sa gitna ng Dragon Blood Realm. Lalong sumimangot si Chen Feng. Wala akong pakialam kuya, dapat tulungan mo ako sa bagay na ito. Huwag kang mag-alala, hindi papabayaan ng pamilya Lin ang bagay na ito, maglakas loob na pilitin ng kapatid ng aking Chen Feng na lumuhod, siya si Suhan ay may sapat na buhay. Kumikislap ang mga mata ni Chen Feng, ngunit sandali, ang kanyang ama ay umaatres, at dapat ay wala na siya sa loob ng ilang araw. Pagkalabas niya ng gate, siguradong makakalusot ang lakas niya. Tapos pati ang pamilya Su ay mauubos. Ang lakas ng angkan ay hindi makaalis sa ating palad. Sige, hayaan mong mabuhay ang chopstick na iyan ng ilang araw pa. Sabi ni Chen Yi na may malungkot na ekspresyon. Sa isang kisap mata, lumipas ang kalahating buwan. Sa silid, tiningnan ni Suhan ang itim na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at bamulong sa kanyang sarili. Bagaman ito ay malayo sa espada ng Demon God, ito ay itinuturing na mabuti batay sa kasalukuyang mga kondisyon. Dapat itong makatiis sa unang tibak ng pagkawasak. Sa tabi ni Suhan, may scabbard. Ipinasok ang mahabang kutsilyo sa scabbard, inilagay ito ni Suhan sa kanyang baywang, bumangon mula sa kama at naginat ng tamad. Kalahating buwan, ungol ni Suhan. Pagtingin sa paligid, may mga malalaki at maliliit na bote. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 12-dosenang mga ito. At ang mga bote na ito ay puno ng tableta, ang pinakamababang antas ay ang top grade na tableta tulad ng Gulan Pill. Mayroon ding ilang bote ng top grade pill, na pinangalanang blood pill, na planong itago ni Suhan hanggang sa makalusot siya sa Dragon Blood Realm bago ito gamitin. Halika na, sigaw ni Suhan. Bumukas ang pinto ng silid, at kaagad na may pumasok mula sa labas, si Hu Feng iyon. Ang kasalukuyang Su family guards ay karaniwang masunurin kay Suhan, at nailigtas ni Suhan ang mga pamilya ni Hu Feng at Zhang Hai noon, at ang dalawa ay nahulog kay Suhan. Pumunta ka at ipaalam sa Wanbao Pavilion, hayaan silang magdala ng mga gintong barya para makuha ang gamot, mahinang sabi ni Suhan. Oo. Tumango si Hu Feng at sumang-ayon, at sabay na sumulyap sa mga bote ng jade sa paligid ni Suhan ng walang bakas, ang kanyang puso ay nabigla, at siya ay nabigla. Master Suhan, isa pala siyang alchemist. Ngumisi si Hu Feng sa kanyang puso, iniisip pa rin ni Su Yunchen at ng iba pa na ang panloob na disipulo ng Cold Cloud Sect ay napakataas. Kung ikukumpara sa pagkakakilanlan ng alchemist tulad ni Suhan, ang panloob na disipulo ng Cold Cloud Sect ay isang umuto. Panipik. Itong 2 bote ng tableta, ikaw at si Zhang Hai ay may tig-isang bote. Naghagi si Suhan ng 2 bote ng tableta. Salamat Master Han. Tuwang-tuwa si Hu Feng sa kanyang puso, tableta ito. Siya ay nilinang hanggang ngayon, ngunit hindi pa niya natikman kung ano ang pakiramdam ng tableta. Ang isang mababang antas na tableta ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 gintong barya, at siya ay 100 gintong barya lamang sa gwardya ng pamilyang Su sa loob ng 1 taon. Saan kaya siya papayag na bumili ng tableta? Ang bote ng tableta na ibinigay ni Suhan sa kanyang sarili ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 10,000 gintong barya, na katumbas ng kanyang 100 taong sweldo sa pamilyang Su. Hindi nagtagal, umatras si Hu Feng. Makalipas ang 1 oras, ang mga tao sa Wanbao Pavilion ay uminom ng gamot at umalis, at ang card na nasa kamay ni Suhan ay naging isang gold card. 4.83 million gold coins, ungol ni Suhan. Ang gintong card ng Wanbao Pavilions ay ibibigay lamang pagkatapos mag-imbak ng milyon-milyong gintong barya. Inalis ang 150,000 gintong barya na naiwan ni Suhan noon, sa pagkakataong ito ay nagbebenta ng tableta, si Suhan ay nakagawa ng 4.68 milyong gintong barya.
Ito ay isang napakalaking halaga. Kahit na ang netong kita ng pamilya Xiao sa loob ng isang taon, ang Yuyu reading ay halos 700,000 gold coins lamang. Kumita si Suhan ng kalahating buwan, nakatumbas ng halos 7 taong kita ng mga pamilya Xiao. Makikita kung gaano kumikita ang industriya ng alchemy. Bumili ng ilang higit pang mga materyales at pinuhin ang ilang mga tableta, maaari kang bumili ng singsing na imbakan, kung hindi, ito ay magiging masyadong maraming problema. Sa huling buhay, ginamit ni Suhan ang mga kayamanan sa kuweba, at ang espasyo sa loob ay maihahambing sa isang mundo, hindi lamang para sa mga bagay, kundi para sa mga buhay na nilalang. Sanay na gumamit ng ganitong uri ng kayamanan, talagang mahirap para kay Suhan na magdala ng isang pakete. Bagaman si Mr. Lee ay ginawang pansinin ang storage ring, sa isang sirang lugar tulad ng Yuanshan County, ang storage ring ay masyadong mahalaga, kahit na may pera ka, maaaring hindi mo ito mabili. Don't worry about it, practice na tayo. Ang 10 bote ng Ancient Spirit Pills dati ay nagbigay daan kay Suhan na magbukas ng 32 meridian. Sa totoo lang, sa kontinente ng Longwo, hanggat higit sa 5 dragon veins ang nabuksan, at mayroong dugo ng hayop, maaari itong magamit upang masira ang kaharian ng dugo ng dragon. Noong unang lumitaw ang Dragon Martial Continent, ginamit ng mga cultivator na iyon ang dugo ng dragon upang masira ang kaharian ng dugo ng dragon. Saka lamang sila magkakaroon ng pinakamalakas na kapangyarihan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga tao, at ang lakas ng bawat tao ay hindi rin pantay at komplikado. Bilang karagdagan, ang mga dragon sa Longwo Continent ay nakakatakot. Napakahirap makakuha ng dugo ng dragon. Nang walang tulong ng dugo ng dragon, ang mga magsasaka ay umatras sa susunod na pinakamagandang bagay at gumamit ng dugo ng hayop upang masira ang kaharian ng dugo ng dragon. Kung mas malakas ang dugo ng halimaw, mas mahalaga ito. Siyempre, kung gagamitin mo ito para masira ang kaharian ng dugo ng dragon, natural na mas malakas ang lakas kaysa sa iba. Maraming Dragon Blood Realms na dumudurog sa iba sa parehong level, at lahat sila ay gumagamit ng high-level na Monster Blood para makalusot. Sa dami ng mga meridian na kasalukuyang binuksan ni Suhan, maaari niyang ganap na masira ang kaharian ng dugo ng dragon, ngunit hindi siya nagmamadali. Ang mga meridian na gusto niyang buksan ay 108. Bukod, bilang dating Demon Dragon Ancient Emperor, ayaw ni Suhan na gamitin ang ordinaryong dugo ng hayop na iyon para makalusot, kahit ang pinakamalakas na 7th Order Beast, walang pakialam si Suhan. Ang tanging layunin niya ay dugo ng dragon, ang dugo ng totoong dragon. Kung mas marami kang babalikan, mas maraming espiritual na kapangyarihan ang kailangan para mabuksan ang mga meridian. Bago mag-32, gumamit ka ng isang buong 100 sinaunang spirit pill, at pagkatapos ay hindi ko alam kung gaano karaming mga table tasks ang mauubos. Bagamat si Suhan ay isang alchemy master at siya ay lubhang mayaman, sa medyo pagsasalita, ang landas ng kanyang paglilinang ay napakamahal kumpara sa iba. Ayon sa hula ni Suhan, kung gusto mong buksan ang lahat ng 108 meridian, natatakot ako na ang 4.8 milyong gintong barya ay malayo sa sapat. Kahit ano paman, sa lakas ko sa ngayon, bagamat nasa Dragon Vein Realm pa rin ako, napakadaling durugan ang Dragon Blood Realm. Kahit na ang Dragon Spirit Realm ay kayang makipaglaban. Ano ang gusto mong gawin? Panipi. Umiling at ngumiti, at nagplano si Suhan na magsanay. Ngunit sa sandaling ito, ang kanyang pinto ay nasira at nasipa sa kalahati. Suhan, bastard ka. Ang isang malaking bilang ng mga numero ay pumasok, at ito ay ang 4 na master ng pamilyang Su na pinamumunuan nila. Medyo pangit ang ekspresyon ni Su Yunlai, at tumingin siya kay Suhan na may kaunting paninisi. Nakatingin si Su Yunming sa kanyang anak na may bakas ng pagkabalisa sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ngunit sina Su Yunchen at Su Yunpang ay walang pag-aalinlangan, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit, ang naunang pangungusap ay sumigaw mula sa bibig ni Su Yunchen. Anong problema? Sinulyapan ni Suhan ang mga taong ito na may kalmadong ekspresyon. Nahulaan na niya kung bakit dumating ang mga taong ito. Meron ba? Sabi mo wala lang. Lumapit si Su Yunchen kay Suhan at itinuro si Suhan at nagmura, ikaw ay mayabang, kahit na ikaw ay mayabang sa pamilyang Su, maaari kang lumabas ng mayabang.
Alam mo ba kung gaano kalaki ang problemang naidulot mo sa pamilyang Su? Sinabi rin ni Su Yunpang, Suhan, napakatapang mo. Dapat mong malaman ang kasalukuyang sitwasyon ng aking pamilyang Su, ngunit hindi mo man lang iniisip ang tungkol sa pamilyang So. Hindi mo lang pinatay ang pamilyang Lin ang anak, kahit na pinipilit ang batang anak ng pamilyang Chen na lumuhod, ikaw lang ang salot ng pamilya kong Su. Su Yunchen, Su Yunpang, masyado na kayong maraming nasabi, tama ba? Malamig na ngumuso si Su Yunming, narinig ko na kinailangang pilitin ni Lin Heng at Chen Yi si Suhan na lumuhod. Lumuhod ba talaga si Suhan para sa kanila? Mas mahalaga ang buhay ng anak mo kaysa sa buhay ng pamilya kong Su. Sa wakas ay nakuha ni Su Yunchen ang ganitong uri ng hawakan, at agad na sumigaw, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa iyong anak. Sa kasalukuyang sitwasyon ng aking pamilyang Su, kahit na maghintay akong lumuhod, susundin ko ito. Ngunit si Suhan ay isang magaling na aso. Patayin si Lin Heng, at kapag dumating ang pamilya Lin at ang pamilyang Chen para gumawa ng gulo, maaari mo bang tulungan ang pamilyang naharangin ito? Napakatapang ng ikalawang patriarch. Nagsalita si Suhan, nakatingin kay Su Yunchen at sinabing, kailangan mong sumunod kung lumuhod ka. Ayos lang iyon. Kapag dumating ang pamilya Lin at pamilya Chen, maaari kang lumuhod para sa kanila at tingnan kung kaya kanilang palayain. Ang gulo mo, bakit ako luluhod? Kinagat ni Su Yunchen ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang mga bagay-bagay ng aso ay nagdulot ng napakalaking problema sa pamilya, ngunit hindi ko pa rin alam kung paano magsisi. Sa palagay ko ay hindi ako maglalakas loob na gawin ito sa iyo. Subukan mo, mahinang sabi ni Suhan. Ngumisi din si Su Yunming, Su Yunchen, huwag kang magkunwaring malakas sa harap ko, hindi mo mahawakan ang anak ko. Ikaw, si Su Yunchen ay nanginginig sa galit. This time, hindi na siya nagpanggap. Bagamat gusto niyang hilahin si Su Yunming mula sa posisyon ng patriarch, kung ang pamilyang Su ay mawawasak lahat, ano ang silbi ng paghila dito pababa? Kuya, biglang lumingon si Su Yunchen para tingnan si Su Yunlai, at galit na sinabi, ikaw ay isang makatwirang tao, at nakita mo rin na si Suhan ay walang pinagsisisihan. Siya ay isang malignant na tumor ng aking pamilyang Su. Bumaba ka, ang aking pamilyang Su ay papatayin niya sa madaling panahon. Sumimangot si Su Yunlai, nag-isip sandali, at same time na sinabi kay Suhan, Suhan, sinaksak mo ang napakalaking luzi, bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Bakit gusto mong sabihin? Retorikang tanong ni Suhan. Ha, ngumisi si Su Yunpang, Su Yunming, tingnan mong mabuti, ito ang iyong mabuting anak. Malinaw, kailangan niyang magpanggap bilang isang tiyuhin, na para bang may kakayahan siyang hawakan ito. Sabi mo kanina, may countermeasure din tayo. Nag-aalalang sabi ni Su Yunlai. Ngumiti si Suhan, sinabi mo rin na ang sitwasyon sa pamilyang Su ay naging ganito, ano pa ang magagawa? Ikaw, medyo nagalit si Su Yunlai, iniisip na sobra si Suhan. Malaking gulo sa labas, pero nag-aaway pa rin ang pamilya Su sa loob. Ganito na lang, anong silbi ng sinabi ko? Sabi ulit ni Suhan. You still have the face to say us. Sumigaw si Su Yunpang, nagdududa talaga ako kung nasunog ang utak mo. Sa sarili mong talento, walang titingin gustong-gusto kitang sampilan hanggang mamatay. Maglakas loob ka ba? Malamig na sabi ni Su Yunming. Suhan, nagdulot ka ng ganoong sakuna, bahala ka. Sabi ni Su Yunlai. Kuya, hindi mo dapat ibinigay ang 3 taong bahagi ng espiritong nilalang na ito noon pa man. Sinabi ni Su Yunchen, kung hindi mo ibibigay sa kanya ang mga bagay na iyon, hindi makakalagpas si Suhan, lalo pa ang pagkakaroon ng ganitong uri ng lakas, at hindi maglalakas loob na guluhin sina Chen Yi at Lin Heng, pati na ang pagpatay kay Lin Heng. Hindi pinabulaanan ni Su Yunlai, siya mismo ay nagsisi ng kaunti. Hahaha, tumawa si Suhan, ayon sa mga salita ng pangalawang Panginoon ng pamilya, hindi na ba kailangang magsanay ang mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Su? Dahil ba may ibang nakasakay sa ulo at kailangang tumanggo at yumuko para sabihing komportable ka? Panipik. Mapangahas. Biglang sinabi ni Su Yunlai, Suhan, bakit napakatigas ng ulo mo? Tiyak na hindi susuko ang pamilya Lin at ang pamilya Chen, hindi mo naisip kung paano lutisin ang problemang ito.
Darating ang mga sundalo para harangin, tatakpan ng tubig ang lupa, mahinang sabi ni Su-han. Mayroon ka bang lakas? Sina Su Yun-chen at Su Yun-pang ay parehong malamig na umungol. Sinabi ni Su Yun-chen, Big Brother, sa palagay ko, ang tanging paraan para mapangasiwaan ang bagay na ito ng ligtas ngayon ay alisin ang ika-4 na anak sa posisyon ng patriarch, paalisan silang dalawa sa pamilya, at walang kinalaman sa aking pamilyang Su. Mapapanatiling ligtas ang pamilya ni Su. Su Yun-chen, natatakot ako na matagal mo nang gustong gawin ito. Ngumisi si Su Yunming. Kahit na gusto kong gawin ito, ano ang magagawa mo? Ngumiti si Su Yun-chen at sinabi, Su Yunming, kung ikaw ang may kasalanan, masisisi mo lang ang iyong anak sa pagiging masyadong mayabang at mayabang. Kung hindi niya ito dahilan, maaari ka pa ring maging patriarch mo nang walang anumang problema, ngunit ngayon, kung masasabi mo ang dalawang paraan, bilangin mo akong Su Yun-chen at matatalo ka. Natahimik si Su Yunming. Seryoso, wala siyang anumang paraan upang harapin ito. Ngunit hinding-hindi niya sisisihin si Su-han. Kung siya ay papalitan ni Su-han at pinilit na lumuhod ni Na Chen-yi at Lin Heng, gagawin niya ang katulad ni Su-han. Maghintay ka muna, sabi ni Su Yunlai, saka naglakad palabas. At marami pa. Tumangala si Su-han kay Su Yunlai, at sinabi sa kanyang puso, mukhang balak mo talagang paalisan ang ating mag-ama sa pamilya. Hindi maganda, hindi maganda. Sa sandaling ito, tumakbo ang isang gwardya mula sa labas at biglang nagsabi, Patriarch, kung gayon, ang pamilya Lin at Chen-ing. Ano? Nagbago ang kutis ng lahat. Nagpaplano rin si Su Yunlai na tingnan kung may iba pang paraan para harapin ito. Ngayon parang kahit meron, huli na. Su-han, Su-han. Sinulyapan ni Su Yunlai si Su-han at naglakad palabas. Humph. Malamig ding umungol sina Su Yun-chen at Su Yunming, at naglakad palayo. Su-han, teka, nandito na ang petsa ng iyong kamatayan. Ngumisi sina Su Mingchen at Su Minghui at lumabas ng silid. Hanner, huwag kang matakot, walang makakagalaw sa iyo sa iyong ama. Itinaas ni Su Yunming ang kanyang ulo kay Su-han at ngumiti. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi napigilan ni Su-han ang pagtawa. Ang matandang ito ay sobrang tiwala sa sarili sa ibabaw, natatakot ako na siya ay balisa, tama. Tingnan din natin. Tumayo si Su-han. I think, you'd better stay here, I can go. Ngumisi si Su Yunming. Hindi uubra na magtago dito palagi. Kahit hindi ako lumabas, ibibigay ako ni Su Yun-chen. Tara na. Pagkatapos magsalita ni Su-han, lumabas siya ng kwarto kasama si Su Yunming. Su Family Mansion. Ang isang malaking bilang ng mga tao ay nagtipon dito, ang siksikan ng mga ulo, kahit libo-libo. Nasa unahan si Lin Chengsong, ang pinuno ng pamilyang Lin, at si Chen Yifu, ang pinuno ng pamilyang Chen. Sa ilalim ng pandiya nilang dalawa, lahat sila ay nakasakay sa isang Tier 2 monster unicorn. Sa tabi nila, may isa pang nakasakay sa isang rhinocero na may isang sungay, nakasuot ng opisyal na uniforme, at mukhang napakatangkad. Nandito na sina Patriarch Chen at Patriarch Lin, at kung malayo ka pa, umaasa ka pa ring patawarin ako. Si Su Yunlai at ang tatlo ay unang lumabas ng mansyon. Kitang paralisado ka. Direktang nagmura si Lin Chengsong. Nagbago ang ekspresyon nilang tatlo. Bagamat hindi sila masaya, hindi sila nang ahas na magsabi ng kahit ano. Pinalibutan ng mga tao ng dalawang malalaking pamilya ang pamilyang Su sa Tuanchuan. Kung tutuusin mula sa poster na ito, hindi ito tulad ng pagsuko. Halika na, malungkot na sabi ni Lin Chengsong. Agad na may nagdala ng stretcher kay Su Yunlai at sa iba pa, at marahang ibinaba, may bangkay dito. Si Su Yunlai at silang tatlo ay ganap na nawala ng kulay sa unang tingin, dahil ang bangkay na ito ay si Lin Heng. It's been half a month, pero hindi pa na-cremate. Palihim na sinabi ni Su Yunlai at ng tatlo na tapos na talaga ito. Mas gugustuhin kung hayaang masira ang katawan ni Henger, at kailangan kong hintayin na tingnan mong mabuti kung gaano kabangas ang mga miyembro ng pamilya Sumu. Sigaw ni Lin Chengsong. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaunawaan. Tuyong ngumiti si Su Yun-chen. Hindi pagkakaunawaan.
Ngumiti sa galit si Lin Chengsong at sinabing, hahaha, well, dahil sa tingin mo ay hindi pagkakaunawaan ito, ibibigay mo sa akin ang Suhan. Magkakaroon din ako ng hindi pagkakaunawaan sa harap ng pamilya mong Su. Tara, tawagan mo si Suhan para sa akin. Direktang sigaw ni Su Yunchen. Hindi na kailangan. Sa sandaling ito, isang mahinang boses ang dumating, at ang anyo ni Suhan ay lumitaw sa paningin ng lahat. Inaabangan mo lang ang kamatayan ko, di ba? Tumingin si Suhan kay Su Yunchen. It was originally your fault. Gusto mo ba kami na ang bahala sa'yo? Malamig na bamantong hininga si Su Yunchen. Basura. Marahan na naglabas ng dalawang salita si Suhan, galit na galit si Su Yunchen. Suhan. Sa sandaling makita niya si Suhan, ang mga mata ni Lin Chengsong ay namumula sa dugo, at ang kanyang buong katawan ay naglaho na may layuning pumatay. Ang pamilyang Su ay nagpalaki ng isang henyo. Nag-igting ang mga ngipi ni Lin Chengsong, pero, ang henyo na pinalaki mo, kailangan mong managot. Ngayon, nandito kami ni Patriarch Chen para sa isang bagay, at iyon ay, pagwasak sa pamilya Su. Maglakas loob na hayaan ang anak ko ni Chen Yifo na lumuhad para sa iyo, napakatapang mo. Si Chen Yifo ay hindi kasing galit ni Lin Chengsong, kung tutuusin, ang kanyang anak ay hindi papatay, ngunit isang bisita ang namatay, hindi mahalaga sa kanya. Gayunpaman, matagal na niyang gustong sirain ang pamilya Su at ukit ang teritoryo at ari-arian ng pamilya Su. Paanong hindi niya makukuha ang pambihirang pagkakataong ito sa sandaling ito? Patayin. Ikanaway ni Chen Yifo ang kanyang kamay. At marami pang iba. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Su Yunchen, dalawang patriarch, inamin ng aking pamilyang Su na kasalanan niya kung bakit naging malupit si Suhan, ngunit ginawa niya ito ng mag-isa, at marahil ang kanyang ama ang naudyukan sa likod nito, ngunit itong pamilyang may Su ay may walang magawa. Oo, kung gusto mo talagang humingi ng paliwanag, patayin mo na lang sina Suhan at Su Yunming. Walang kinalaman ng pamilya kung Su sa bagay na ito. Sinabi rin ni Su Yunpang. Kayong dalawang aso, nawala talaga ang mukha ng pamilya ko sa Su. Si Su Yun ay galit na nagliyab. Ito ang kaso, paanong ang gulo na idinudulot mo ay magiging dahilan para madamay ang pamilya kong Su. Malamig na bamantong hininga si Su Yunchen. Kuya, ano sa tingin mo? Muling sabi ng dalawa kay Su Yunlai. Kahit na si Su Yunlai ay hindi isang personal na tagapagmana ng patriarch, siya ang pinakamatanda sa apat. Ang pinakamahalagang bagay ay ang maalis si Su Yunming bilang pinuno ng bahay, at mapatalsik silang dalawa sa pamilya, kailangan niyang makakuha ng pahintulot ni Su Yunlai. Kuya, nang makitang tahimik pa rin si Su Yunlai, nag-aalalang sinabi ni Su Yunpang, nakita mo na rin ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi nagsalita si Su Yunming, ang anak niya talaga ang dahilan ng bagay na ito, at tatanggapin niya kung anuman ang maging resulta. At si Suhan, hindi man lang nag-abalang magsalita. Ang Cold Cloud Sect ay may mga regulasyon na hindi pinapayagan ang malawakang pagpatay at kumalat sa iba, tama ba? Matagal na natahimik si Su Yunlai, at biglang itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng opisyal na uniforme. Ang taong ito ay ang patrol envoy ng Han Yunzang na nangangasiwa sa Yuanshan County, Cao Qing. Natigilan si Cao Qing, at saka ngumiti, mukhang nakapagdesisyon ka na. Huminga ng malalim si Su Yunlai, at same time na sinabi, si Su Yunming, ang patriarch ng Su family, ay hindi maayos na pinamamahalaan, at mahirap maging patriarch ng Su family. Mula ngayon, siya ay aalisin sa posisyon ni Patriarch Su Yunming, at kasama ang kanyang anak na si Suhan, pinatalsik sa pamilya. Nang marinig ito, ngumiti si Su Yunming. Matagal na niyang inaasahan ang resultang ito, ngunit nang magsalita si Su Yunlai, labis pa rin siyang nagalit. Ito ang pamilyang Su na hindi kailanman makapag-angat ng ulo. Na-expel sa pamilya, Su Yunchen, Su Yunpang, Su Yunlai. Isa-isang tumawag si Suhan, at ang kanyang singkit at mahahabang mata na parang mga bituin ay bumungad sa kanilang tatlo, sinabi ang bawat salita, mga lalaki, huwag kayong magsisi. Panghihinayang, hahaha, Suhan, nakakatawa ka. Nagkatinginan sina Su Yunchen at Su Yunpang, at sabay na sinabi, ikaw ang salot ng aking pamilyang Su, ang mga itim na tupa ng aking pamilyang Su.
Huwag mong sabihin na ikaw ay itinaboy lamang sa pamilya, o ikaw ay patay na, hindi tayo magsisisi. Tumabi si Su Yunlai, walang ekspresyon. Ito ay mabuti. Ngumiti si Su-han. Mula ngayon, ako, si Su-han, mag-ama, ay wala ng kinalaman sa pamilyang Su.